Yo mga kalahi, magandang hapon sa inyo pong lahat. Sobrang saya po nitong balita dahil nanalo si BP Sara sa decision ng Supreme Court tungkol po sa Articles of Impeachment noong nakaraang taon. So, eto nga po yung headline, no? Supreme Court pinagtibay na unconstitutional ang Articles of Impeachment versus BP Sara. Unanimous po yung nakaraang taon dineclare na unconstitution ang impeachment laban kay BP Sara. Unanimous po yung decision doon. At natatandaan nyo na naghain ng motion for reconsideration yung mga Dilawan, mga Makabayan Bloc, kung saan nagdesisyon na naman ang Supreme Court tungkol dito at unanimous na naman ang hatol ng Supreme Court. Ito po, napaka-importante po ng paglabas ng resulta ng impeachment ni BP Sara tungkol dito. Dahil maghahain na naman sila sa February 6. Kasi dito po, magkakaroon na po ng babala, no? Na sa susunod na maghain sila ng impeachment, dapat hindi nila bababuyin ang proseso ng Articles of Impeachment. Yung proseso po, pinagtibay na yan ng Supreme Court. Mayroon na ng bagong rules ang Supreme Court tungkol sa impeachment at dapat yan ay sundin nila. Isang pagkakamali lang nila, magpapile na naman ang grupo ni BP Sara sa Supreme Court. At hihilingin na i-declare nyo ang Articles of Impeachment na to na unconstitutional dahil ito yung ginawa nila. So, ito yung magsisilbing babala, no? February 6, maghahain na naman ang siguro Makabayan Bloc ang maghahain ng impeachment against BP Sara. Pero, marami po ang nagsasabi, si Abante nagsabi na kapag pinag-uusapan nila yung impeachment against BP Sara, mga bantolot yung mga congressman. At ganun din si Joel Chua, nabanggit niya rin sa kanyang interview na walang gana. Ayaw, kumbaga umiiwas yung mga congressman, halos ayaw pag-usapan yung impeachment ni BP Sara. Malalaan po natin, no? Wala pa naman yan sa February 6 pa ihahain yan. So malalaan yan. Pero mayroon ng mga naunang balita na wala nang gana ang mga congressman. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Nadala na siguro. Nadala na. Unang-una, noong nakaraang election 2025, ang dami po talagang natalo na mga pumirma, na mga congressman, kung saan pumirma sila sa impeachment ni BP Sara at natalo sila. Mabuti na lang yung iba, naareglo si George, kaya nanalo. Di ba? Yan naman yung nasa balita. Kaya nanalo. Pero marami po talaga ang natalo. At mayroon namang nanalo kagaya ni Joel Chua, kaparanggot lang po ang lamang niya. Dikitan po ang lamang. Kaya marami po takot. Okay? Pangalawa, nadala na rin. Nadala na. Alam niyo kung bakit? Na-istapa sila. Opo, na-istapa. Diba, ang pangako ay 150 million. Tapos mayroon pang mga pet project sa DPWH. Alam nyo kung ano ginawa? Sinabi ni Toby Chanko, yung 90 billion. Pati nga hindi yung mga pati nga hindi yung tungkol sa impeachment Pati ibang mga proyekto na ipinangako ni Martin Romualdez sa mga buhayang congressman, hinold ni BBM. Hinold. Alam nyo kung bakit? Matakaw
Matakaw, gusto kanya lahat eh. Opo, sinabi yan ni Toby Chanko. At sabi pa ni Toby Chanko, paano yan Mr. President? Mga naipangako na yata ito ni Speaker Martin Romualdez sa mga na dapat i-release. Hindi. Alam nyo, pagdating na sa pera, pag andyan na yung pera, di ba, yung iba may utang, no? Nagkapera siya. Pero meron siyang utang, yung kumbaga ibabayad na lang niya, parang hirap na hirap siyang bitawan, no? At ang ending nun, hindi siya nakapagbayad. Pero nagkapera siya, no? Kaya lang hindi siya kasi nandyan na po yung pera. Pag nandyan na sa harap yung pera, doon na nakikita ang ugali. Doon na nakikita kung gaano kasugapa sa pera ang isang tao. Kasi nandyan na yung pera. Nagpirmahan naman na yung mga congressman at nag-aabang ng 150 million. Hindi po na-i-release. Marami po, siguro kalahati. O 40% na mga congressman na nag-aabang, hindi po na-i-release yung budget nila. Kaya nga. Pero, this coming February, ito naman ang ganti nila. Kung merong magpapaikot ng papel na, sige, pumirma kayo, at pangangakuan na naman, mahihirapan na sila. Dadalihin na naman sila, iistapahin na naman sila. Saka doon nga sa botohan nung nakaraan. Palagay ko, pero malalaan pa rin natin, pero palagay ko parang wala nang susuporta. Kaunti na lang siguro, hindi nakagaya nung nakaraang taon. Baka hindi po magtagumpay itong impeachment kay VP Sara. Dahil nga sa mga naipako o mga pangako na napako. Mga oportunista kasi yung iba eh. Kumbaga parang gusto nilang makasiguro sa eleksyon na manalo sila. Kabaliktaran tuloy ang nangyari. Hindi talaga nila akalain eh na ganyan yung magiging reaction ng taong bayan sa impeachment na yan. Nung pumirma, nai-post sa social media at nakita ng mga tao na pumirma pala, sige na ito, pumirma. Nai-post eh. Kaya nung pagdating ng eleksyon, doon bumawi ang taong bayan. Kaya yung naririnig natin na mga interview ngayon na mga Quadcom boys, mga Tricom boys, na sinasabi nila bantulot ang mga congressman ngayon sa impeachment against VP Sara. Totoo po yan. Totoo yan. At ang narinig ko sa mga nakaraang balita, ang Makabayan Black ang maghahain ng impeachment laban kay VP Sara. Ngayon, pag-usapan din natin itong impeachment laban kay PBBM, kung saan yung pangalawang impeachment complaint ay Makabayan Black din ang naghain. Tama? Di ba? Duda po ako sa impeachment na yan. Yung unang impeachment at impeachment ng Makabayan Black laban kay Bongbong Marcos. Dudang-duda po ako dyan. Hindi po sila papayag na ma-impeach si PBBM at uupo si VP Sara. Hindi ba't galit na galit sila kay VP Sara? So ano yung pakay nila? Kaya bakit sila naghain ng impeachment laban kay PBBM? Ang hinala ko, kasabwat na naman sila ng Malacanang at dito baka linisin nila si Bongbong Marcos. O ayan, pag na-absuelto si Bongbong Marcos sa Justice Committee, sa impeachment na yan sa Congress, pag na-absuelto, palalabasin nila, ayan, hindi nagnakaw si Bongbong Marcos, hindi corrupt si Bongbong Marcos, walang nilabag si Bongbong Marcos, malinis si Bongbong Marcos. Yan po ang hinala natin sa paghahain ng Makabayan Black
sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Yan ang duda ko. Alam nyo, dyan magaling ang Makabayan Black eh. Yung mga komunista na yan. Sa pagkukunwari, sa panlilin lang. Master na po yata nila yan. Okay, basahin lang natin yung report ng Abante Tonight. Pinagtibay ng Supreme Court ang nauna nilang desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes sa desisyon ng Supreme Court noong Hulyo 2025 na nagsasabing lumabag sa one-year bar rule ang articles of impeachment sa ilalim ng konstitusyon. By unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House, which sought to reverse the decision that declared the articles of impeachment against VP Sara Duterte as unconstitutional. Ani Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Ay, crush ko yan si Attorney Camille Ting, yung spokesperson ng Supreme Court. Maganda yung face niya, maamo, maganda, makinis, maganda siya. Crush ko nga siya. Nitong Huwebes. Matatandaan noong Disyembre 2024, inihain ang tatlong impeachment complaint laban kay Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang ikaapat na impeachment complaint naman ay inendorso ng Kamara sa Senado bilang articles of impeachment. Giit ng Kamara, in-archive ang unang tatlong complaint matapos ipadala ang ikaapat na complaint, kaya hindi nasimulan ang one-year ban. So, kaya nga sinasabi natin, importante itong desisyon ng Supreme Court para magsilbing babala. Ewan ko kung talagang matitigas ang ulo. Sabagay, itong mga magnanakaw na mga buayan na yan, matitigas talaga ulo niyan eh. hindi talaga titigil yan eh. Siguro maglalaylo lang and then magnanakaw na naman, gagawa na naman ng paglabag sa batas, pambababoy sa proseso ng konstitusyon. Yan po ang mga gawain yan eh. Irarambol-rambol ang konstitusyon para makapagnakaw lang. So dito, nanalo si VP Sara sa kanyang impeachment at natalo naman si Soto. Tatandaan si Soto. Ha? Umaasa pa eh. Umaasa pa na, teka muna, meron pang motion for reconsideration. Huwag muna natin i-archive. Ha? Sabi ni Marcoleta, aasa ka pa eh, ang hatol eh, unanimous 15-0. O siguro 13-0 yata yun. Kasi absent yata yung isa, tapos yung isa may sakit. 13-0. Pero unanimous pa rin. Kasi lahat ng present bumoto laban sa impeachment ni VP Sara. So, 13-0, unanimous. Ngayon, unanimous na naman daw. Hindi ko alam kung 13 pa rin o 14 o 15 na sila. Baka present na lahat. At unanimous ang desisyon, ibinasura ang motion for reconsideration. So talo yung mga Makabayan Black, Dilawan, galit na galit dyan, ha? Diba? Nanggigigil si De Lima, ha? Saka si Soto, talo kayo. Panalo ang aming Vice President Sara Duterte. So palakpakan tayo dyan. At abangan natin, pagdasal din natin sa February 6. Siguradong maghahain sila, or baka February 7, maghahain ng Makabayan Black ng impeachment laban kay VP Sara. So, ipagdasal na lang natin. Yun na lang talaga ang ating armas, sandata, panlaban sa mga kampon ni Lucifer. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik po ninyo sa akin dito sa channel na to. See you po next time. Bye-bye.